Hi mga palangga, ito na ang inyong mga pinakaiintay na mga bagay-bagay. Sandali lang, okay? Sandali lang mga hitad. Mhm. Okay. Okay, ito na ang pinakaantay nating forensic files. But before anything else, mag-download ka muna ng SendWave. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya naman kung ikaw nasa Jamaica, Europa, UK, and Canada, mag-download ka na. Handa na ba ang lahat? Oh, si Serrano Ochi, nakita ko. It's been a while palangga. Zorro, how are you? Raymond, how are you? Napanood niyo ba yung vlog ko kanina nung ako ay nasa tabing dagat. Hmm, Kumusta? Paki-share ang ating bakit parang hindi ko kayo nakikita? Mhm. Okay, very good. Okay, ngayon mga kababayan, sa araw na ito ay ating ika-counter ang tenga, okay? Ang tenga report. Ang tenga report ni Abalos, okay, ng NBI at ng DILG at ng police, pulpol, and everything. Tingnan muna natin mga hitad kung ako ay naka-on, Ditembaru. Okay, so naka-on tayo. Ayan. Ayan, kaya naman nanonood silang lahat. Okie-doke. Si Finda Daduya, ayan, exciting moment, sabi ni Calivo Valle. Okay mga kababayan, I hope nanonood yung ating mga bruskong-bruskong officers, okay? Mga officers, PN, alam niyo na kung sino kayo mga brusko at itong mga mamamayang Pilipino. So, balikan natin ang pangyayari. Ako po ay naglabas ng video na kung saan si Marcos Jr. ay sumisingot ng ipinagbabawal na powder, which is polboron, coca, o ano man ang tawag ninyo. So, magkalinawan tayo. So, napag-alaman natin mga kababayan, ngayong araw na, not na ngayong araw na ito, based dun sa mga naging resulta ng pagsusuri, na talagang ang video na ipinresent ko sa inyo ay kumavog sa banga. Meaning, ito ay hindi tampered, ito ay hindi face swap sa kabila ng pag-fact check ng Rappler, kaya dapat sila matanggal no? Yung kanilang mga balita, dapat yung tinatanggal kasi sila yung nagpapakalat ng kasinungalingan. Bakit natin ginagawa ito? Para magising man lang o ma-educate ang inyong mga anak na patuloy po kayong binababoy, binubudol o lahat na ng kawalangian ng gobyernong ito. Actually, before ako mag-vlog, mga kababayan, napag-alaman ko na ang mga jahas sa Malacanang ay nag-aantay sila dito sa ating evidence. Actually, hawak ko ito. Pinrint natin. So, nag-aabang sila kung paano nila i-counter. Alam mo, yung mga ganyang sindikato, kaya nilang gamitin ang pera ng bayan, okay? Kaya nila gamitin ang pera ng bayan, multi-million, billion o trillion para lang mapagtakpan yung kasinungalingan nila. Pero hindi yan uubra sa korte, okay? Dahil ngayon ay ating i-cross-exam yung ipinakita ni Abalos na sinasabi niya, na forensic na namin ng NBI, nag-present sila ng mga litrato, sabi ko nga, pinagtagni-tagni sa folder. So ngayon ay lilitisin natin sila dito sa korte ni Maharlika. Okay? Iko-cross-exam natin yung pinakitang mga pictures na in-enhance at sinasabi ni Abalos na, tignan mo yung tenga, magkaiba. Deepfake yan. Di ba? So, ano ba yung pinakita ba ng gobyernong bangag kung ano yung pamamaraan nila? Ano yung way nila? Ano yung ginamit nilang method kung bakit sila nagkaroon ng ganong resulta na yung tenga, magkaiba yung tenga, di ba? In-enlarge nila yon, in-enhance nila yung tenga, tapos eto magkabilang yung tenga, magkaiba, ganyan, hindi daw pareho. Pang-vovo po yun. Okay? Kasi, kapag nasa korte ka, unang-una titignan mo kung may kredibilidad ba ang isang forensic expert. Ang tanong ko, si Abalos ba ay isang eksperto?
Bakit siya nagpapaliwanag sa mga tenga-tenga? Ayan, 'di ba? Eksperto ba siya? Ano pa, nag-aral ba siya sa tanyag na paaralan? Ano yung kredibilidad niya? Yan ang mga tinatanong sa korte kapag ikaw ay nag-present ng mga expert opinion or result. Sino ang nagdi-deliver o sino ang nagbigay nitong resulta na 'to? So si Abalos ang nagdadadakdak do'n. Kitang-kita naman, 'di ba? Kitang-kita naman yung tenga magkaiba, ganyan-ganyan. At saka ito yung tenga may ganito, may ganyan, 'di ba? Yung butas ng tenga. So yun ay pangbangag po 'yan. Kasi ulitin ko, may mga abogado naman tayong magagaling diyan o yung mga kapulisan, yung mga nag-aaral ng investigation. Ang simpleng investigasyon, and I mean, kapag nag-iimbestiga ka ng mga krimen, nag-iimbestiga ka ng mga ganyan, hindi ka lang magbe-base sa tenga. Nasa digital age na po tayo ngayon. Wala na tayo sa Stone Age o Barbaric Age. O kung ano pa man, na nung unang panahon ay wala pang teknolohiya. Ngayon, ano yung qualification ni Abalos at yung mga kinaray-karay niya doon sa kanilang press con, 'di ba? Nag-invite sila ng lahat ng mga jutang ginimis na mainstream media na kalaban ng bayan. Wala man lang nagtanong doon kung ano yung kung sino itong mga forensic experts. Saan ba 'to nag-aral? Okay? Ano ba yung karanasan ni Abalos para umarte siya na forensic expert siya? So 'di ba? Bakit sila nagkaroon ng by the way parang wala naman yata silang ipinakita na certification, meron ba? Wala. Wala, basta nag-focus lang sila sa tenga. 'Di ba? So ipapa-present mo, sabi ko nga kanina, ano yung method, ano yung pamamaraan ng pagsuri ng video na si Bangag ay sumisingot ng pulburon kasi siya ay since birth, okay? Addictus benedictus. So yan ang walang pinakita ang DND, DILG kasi nataranta silang lahat dahil inutusan sila ni Liza Tanas, ni Bangag na sagutin nyo yan. Okay? Ano kayo, magpa-press con kayo, tawagin nyo lahat. Okay? Tawagin nyo lahat ng media para madyatay na natin yan, patay ng sunog. Dahil SONA yun di ba? SONA, kaso nangalingan. Ngayon, hindi nila pinakita yung sabi ko kanina, yung technique. Okay? Dahil dito mga kababayan, tignan natin okay? Tayo ay nagsaliksik. Okay. Ano yung mga pamamaraan? Okay? Ano yung mga pamamaraan? Mga kababayan, ito. Ang sabi dito, ano yung methodology? Kung tayo ay nasa korte, okay? Kung kayo ay nasa korte, mga palangga, ay i-examine yung methods na ginamit, okay? Okay? Nang sinasabi ni Abalos na eksperto dun sa video analysis ito. Sa video analysis na sinasabi niya. Ito yung kasama dito yung pagtatanong kung ano yung mga techniques nga. Okay? Para i-assess kung authentic ba yung video na yon. So tulad ng tinatawag na visual analysis, metadata examination, compression artifact analysis, which is ipapakita ko later sa inyo, 'di ba? And entropy evaluation. All right? So sabi dito, the opposing counsel may challenge the validity or reliability of the methods. 'Di ba? Sabi ko kanina na nasa sasakyan ako mga palangga, 'di ba? Yung counsel magpe-present din sila, I mean yung kabilang party, magpe-present din sila ng kanilang eksperto. Then ngayon ay titignan kung ano yung kredibilidad nung kanilang ipinresent at syempre mayroong mamamagitan, 'di ba? Na eksperto din para ipagbanggain, okay? I-match yung kanilang mga analysis kung ito ba ay let's say for example yung forensic analysis expert, you know? Or forensic analyst na hinar ni Bangag Jr. ay makikita dito binayaran pala niya ng $1 billion para sabihin na hindi siya yun at sabihin na AI yun. Posible yun. Pero hindi magsastand sa korte yan. Kasi hindi lang naman, unless kung lahat ng judge, kung sa Pilipinas maglilitisan tayo, talo na tayo dyan. Dahil kaya nilang bayaran ang mga husgado. Wala tayong panalo. Kapag dyan tayo, pag dyan nila, kunyari, dyan ako sa Pilipinas, dyan ako kinasuhan, Marlica, fake yung deep fake yan, ganun. Wala tayong panalo dyan. Kasi di ba lahat ginigipit. Pero kung dito sila magkakaso, hindi nila kayang bayaran lahat.
Okay? Posible na may magpapabayad, pero again, mga kababayan, hindi uubra yung kanilang pagbabayad sa mga abogado o hurado o para imanipula, gamitin ang pang-abuso nilang kapangyarihan. Kaya nga, sina-challenge ko mga jutang ginemis na yung mga yan, lalo na si Gibo na makikipag-ugnayan daw sa Amerika, anong petsa na? July 21 ka pa nagngak-ngak, so na ano na? Matatanggal na kayo't lahat-lahat, wala pa yung sinasabi nyo, makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil si Maharlika ay nagpakalat ng deepfake ek-ek. Dito, mamaya. Ano pa dapat? Ayon dito, mga kababayan, kapag nasa korte, yun nga, i-cross-exam nila yung technical accuracy. Okay? So titignan dito kung yung mga result, okay? Yung analysis, 'di ba? Ito'y tatanungin nila kung ano ba tong mga interpretasyon ang ginamit. Ano yung yun nga, mga methods, ano yung tools, ano yung software, paano in-extract yung video, audio, yung pag-analyze ng frame structures, which is I have it here. Okay? Which is I have it here, itong frame. Okay? So ngayon, tatanungin din ng Korte Suprema, 'di ba, ng korte, all right, ng judge, and both, opposing counsel, himay-himayin nila kasi baka kasi na ito ay ganito, ganyan, ganon, 'di ba? Mali pala kasi binayaran ni Bangag Jr., de Lisa Tanas na sasabihin na deepfake yan para idiin si Maharlika na ito ay deepfake or AI. So mga ganyan-ganyan. So ipipresent ang mga ebidensya. Now what, mga kababayan? Ano ngayon? Okay? Kailangan, kung talagang ito ay deepfake, okay? Kung ito ay deepfake, which is, mga kababayan, hindi deepfake, base sa paniniwala ng, hindi nila paniniwala, sa gusto nilang isaksak sa utak ninyo sa mga Pilipino na yung video ay deepfake. Yun talaga isaksak sa kaya nakipagsabuatan sila sa mainstream media para nga kayo ay matakot at hindi na mag-share. Dahil ang unang order ng mga jutang GMS, mga kababayan, ay wag nang ipakalat ang video, wag nang i-share. 'Di ba? Yun ang gusto nila, mga palangga. Dali lang. Naka-lipstick ni Inday. Okay? Kasi malupit ang laban natin kaya dapat naka-lipstick. Okay. So now, mga kababayan, kahit balikan ninyo, okay? Kahit balikan ninyo yung press conference ni Abalos ng mga puti ang jetlog, mga walang bayag, yung mga putang. Okay? Sila ay lumabas na mga syonga bells at mga vangag at talagang naglilingkod sa isang addictus benedictus. Sabi ko nga, na kahit pakainin sila ng dumi ng aso, dumi ng tao, ay lulunukin nila. Sa ngalan ng power, sa ngalan ng pera ng bayan na gusto nilang ubusin ng ubusin. Today, di ba? Ulitin ko, sa kapapasok lang. 3 pages, I got it here. Ito po ay in-email sa akin. Pinrint out ko lang para mas bongga. Alright? Hindi folder na tagpi-tagpi. So, ayan naman, nakita nyo naman yan. Ito yung result. Dadadadan. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung video, ito yon yung 4 frames actually. Ayan, nakita nyo yan. Yung video na pinresent ko na raw video, mga palangga, hindi ko sinabi sa forensic expert or company kung sino yung subject. Kasi my goal is para walang bias. Okay? Walang bias. Huwag siya mataas. Pag sinabi ko, baka umatras siya, di ba? I told you, ilang forensic expert ang company sa tinawagan ko. Ayaw nilang, hindi ko na sinabi kung sino yung personalidad. Ayaw nilang gawin yung test kung hindi ni-request ng isang abogado o ng korte pala, ng korte. Kasi sabi ko, I just want to know, for my personal, satisfaction, di ba? I just want to know that this video, if it's altered or not. Okay, ganyan. So, yung iba ayaw. So, ngayon, itong malaking company na ito, na bonggang-bongga, ayun, ito na yung result niya. Okay? Tinranslate ko po ito sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Although yung iba
ay masyadong mga ang teknolohiya ay bonggang-bongga. So ito 'yon mga kababayan. Ayan, ito 'yon. Oh, mga pulis. Ayan, ito 'yon ha. Ayan, gaganon-ganonin natin. Okay, gaganon-ganonin natin. Okay, pero babasahin ko sa inyo. Ayon dito sa video na ito, at ayon sa kanyang pagsulat dito, okay, sabi niya sa akin, Dear Claire, alright, di syempre kasi ako yung nag-request. Sabi niya, okay, I was asked, Tagalogin ko na, sabi niya, ako ay, ito, tignan natin, sabi niya, ako ay iyong inatasan, okay, ako ay iyong inatasan para suriin ang video na ito. Okay? Para i-assess, sabi niya, ang authenticity, okay? Para i-assess ang authenticity at para malaman kung ito ay may signs ng tampering or editing. Okay? So sabi niya, ako ay inatasan mo, okay? Na ang video na ito ay i-examine para malaman kung ito ay mayroong tampering present ng editing or tampering. Ang sabi niya dito, ang video file na iyong sinend sa akin, okay, ay dumaan sa series of comprehensive analysis. Okay? Sa mga detalyadong pagsusuri, ika nga. Okay? Sabi niya, kasama dito, okay, including, kasama dito ang visual analysis. Alright? Then, ang sabi pa niya dito, file structure examination. And, sabi pa niya, at mga detalyadong pagsusuri ng compression artifacts. Ito pa, ang pamamaraan niya, GOP structures. Dito sa mga teki-teki, o baka nag-aaral kayo ngayon, ng mga, kung baka nag-aaral kayo, estudyante kayo ngayon, lahat ng binabanggit ko, Googleable yan. Kayo mga pulis, kayo mga AFP, anyway, bibigay ko naman to yung written sa ibibigay ko naman to ang written sa mga dapat bigyan. Alright? Bibigay ko to, huwag kayong mag-alala. Hindi lang itong actual na ito kasi hindi ako inallow na ibigay ito actual na to. Kaya pinrint ko ng ganyan-ganyan. Babasahin ko sa inyo. Dalang sabi sa akin ay sa korte mo to ihaharap ng bonggang-bongga. Alright? Pero babasahin natin. Sabi niya, okay. Sabi niya, ito ay dumaan sa comprehensive analysis, file structure examination, at mga detalyadong assessment of compression artifacts. Tapos ito na nga yung GOP structure. Okay? And entropy levels, ENTROPY. Okay? Yung Google na lang. Sabi niya, itong mga pamamaraan na ito, itong mga technique na ito, sabi niya, were employed to ensure the integrity of the video sabi niya, and to provide a thorough evaluation. Ibig sabihin, para sa masusing pagsusuri, okay, kung ito ba ang nilalaman ng video na ito ay natampered o may nag-edit o may space swap ayon kay Rappler. Number 1, mga kapagkababayan, kita nyo walang audio yun ha. Walang audio nung pinresent natin. Pero based on audio analysis. Okay? Ang sabi niya dito, yung video file na sinend ko ay mayroon does contain a video, sabi niya, does contain a video stream, but may video, pero daw, ang sabi niya, ang audio stream is not audible during, playback, kasi, may video stream is nakita nyo, pero yung audio stream, mga palangga, audio ay hindi daw naririnig habang ito ay piniplay niya o pinapanood niya, inaaral niya o sinusuri niya. Alright? So sabi niya dito mga hitad, alright. To analyze, sabi niya, para ma-analyze ang audio, gumamit siya ng program. Ano yung program na ginamit niya? Google niyo uli. Para tayo ay talagang tunay na ma-educate natin yung mga sarili natin. Hindi lang yung sasabihin nila, oy, tenga yan. Yung tenga ibabutas. Yung tenga may luga. Yung mga ganon, di ba? Okay. So, ang tinatawag niya, ang program na ginamit ng forensic expert ay Wave Surfer. Ito yung pamamaraan niya
para sa audio analysis. Nasa audio pa lang tayo. Meron bang ginawa si Abalos at ang NBI na bulok na puro halos kawatan ang nandiyan na audio analysis para i-present man lang sa mga taong bayan, sa mga estudyanteng mga nag-aaral ngayon para tumalino kayo na hindi ganyan ang pamamaraan ng pagsuri ng mga video na yan o ng mga eksperto. Hindi yung tenga, iba, ganyan. Ito yung tenga dito, kabila tumutulo. O, di ba? Mga ganon, mga kaletsya nila. Ngayon, mga palangga, so ipinapaliwanag dito sa analysis kung ano yung tool. Okay? Ano yung tool o ano yung pamamaraan ang kanyang ginamit. O sabi niya dito, mga kababayan. Okay. Ayun. Gumamit siya ng web surfer para ma-extract daw niya yung audio stream. Okay? Yung audio stream na yon from the video file. So, in-extract niya. Okay? Pinaghiwalay niya yung audio. Okay? Para suriin kung meron bang audible na pagsasalita, baka hindi natin naririnig dahil maaring, bungol, di ba? Parang si bangag, di ba? Ngayon, sabi niya dito, mga palangga, okay, ayun, this tool allowed me, sabi niya, to isolate the audio and thoroughly examine it for signs of edits or tampering. So, pinagwala niya para makita kung ito daw ba ay mayroong tampering o edit o AI kung ano man, ng pagbabago, pagdodoktor, pagmamanipula. Sabi niya, based on that wave surfer, mga palangga, ay, nagawa niya yung, sabi niya, nagawa niya yung to perform a visual cut detection. Okay, yung cut detection, inaral niya, sinuri niya yung video pala kung mayroong cut detection. Yung cut to cut, di ba, pinagdugtong-dugtong. Pag gumagawa tayo ng reels, di ba, o putulin ko to kasi hindi maganda yung sinabi ko dito. Point. So, sinasabi niya dito, sinuri niya to kung mayroong cut detection. Alright? Ngayon, sabi niya dito, and also, auditory analysis noong extracted audio na yon. Okay, sabi niya dito, we're talking about audio analysis. Across all three methods. Ano yung three methods? Perform a visual, cut detection, and auditory analysis. So yung tatlong methods na yon, ang sabi niya, okay, I did not detect, sabi niya, any cuts or irregularities. Okay? Hindi yan nakita ang anumang cuts, irregularities, o irregularidad ng audio file. We're talking about audio. Okay? Then, sabi niya dito, further, supporting the conclusion that the audio stream is unaltered. Although hindi natin naririnig ang audio, pero meron palang audio. Based dun sa kanyang forensic analysis, ay merong audio, hindi lang natin naririnig, pero meron at walang tampering, walang cut, wala kahit ano. So ngayon, kayong mga pulpul sa NBI, mag-aral uli kayo. Sinasayang nyo pera ng bayan. Third world country tayo sa Pilipinas, mga VO pa kayo. Or nagpapagamit kayo sa bangag. Ito ang tinatawag na forensic result. Hindi yung tenga-tenga may luga, tenga-tenga na deform. Nakakahiya kayo sa mga kabataang nag-aaral ngayon. Ganyan kapulpol. Gamit nyo billions, trillions of money ng Pilipino. Ang kaya nyo lang i-analyze, tenga-tenga. Mga bugo. Oh, nagalit yun na naman ako. Next tayo, mga palangga. Number 2. Okay? Video analysis. Oh. Ang sabi niya dito, mga kababayan, okay? Ay sinuri niya o in-examine niya, mga kababayan, ito. I examined the files, okay? Ang file ng metadata and binary data para, okay? Metadata at binary data ng video file. Para what? Para matukoy niya kung mayroong ginamit na third-party editing software. We're talking sa video analysis. Alam nyo yan. Actually, yung mga metadata binary, hindi ko alam yan, palangga. Kayo dyan na mga magagaling, makaalam nyo yan, di ba?
Pero ano yung punto de vista dito? Pinapakita ko kung paano sinuri ng tunay na eksperto. Dito sa Amerika, yung video ni Marcos Jr. na sumisinghot dahil siya ay addictus benedictus. At wala naman sana tayong problema kung siya ay magpaka-jodik hanggang sa kanyang libingan o matumba siya. Ang problema, hawak niya kaba ng bayan. Kaya tayo ay may ganito at hinahayaan ng mga ninyo, kayo dyan, sa gobyerno, kayong mga tao, hinahayaan nyo na pinamumunuan kayo ng addictus benedictus. I'm doing this for you para hindi kayo gawing mangmang ni Abalos, ni Gibo, ng PNP, ni Marbel. O, tenga, may iba, butas ng tenga. Ganun ba ang forensic? Kung ganyan pala, ang way ng pag-aaral o pagsusuri, okay? Para matawag ka na forensic expert, ay putang ina, lahat tayo eksperto. Tenga lang Picturean mo lang, tenga Hindi na tayo kailangan mag-aral ng metadata and binary data, Hindi natin kailangan ng mga term yan kasi tenga. Di ba? Mga hangal. Kaya you have to be smart. Educate your children, educate yourself. Andyan lahat, Googleable yan. Google lang mo. Okay, sabi niya dito, dami sinasabi ni Marlica kasi galit Okay, video analysis. So sinuri niya muli yung metadata, binary data, okay? Kung may gumamit nga ito ng editing software. Okay, sabi niya dito, okay, typically, okay, such software, sabi niya, typically re-encodes the video after editing. Nire-re-encode niya. Okay? Nire-re-encode. Dapat. Okay? Based on that, pagsusuri. So, madalas o karaniwan, nire-re-encode yung mga ganitong klaseng software ang video, sabi niya dito, at tinitignan kung meron nga, okay, meron nga itong mga alteration. So, ayon sa kanyang pagsusuri dito, mga kababayan, ito ay, okay, sabi niya, leaving traces like its name and version within the files, metadata, and binary data. Okay? Sabi niya dito. In this case, sabi niya, sa kasong ito, sa video analysis, walang third party, okay? Wala siyang nakikitang traces na third-party software na nagpapahiwatig or nagsasuggest, mga kababayan, na ang video ay inedit. Okay? Yun ang sabi niya. Alright. So, video analysis, number 2.2. Ito yung sinasabi niya kaninang GOP structure and frame analysis. Okay, anong ibig sabihin ng GOP? Hindi naman yung Trump. Okay? The group of pictures. Okay? The group of pictures. Ano yung group of pictures? Actually, ito yun, no? Is it 2.2? O figure? No, hindi pa pala to. Okay. Sabi niya dito, mga palangga, mga kababayan, sabi niya, ang tinatawag na group of picture structure ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga frame sa isang video. Bawat uri, okay? Bawat uri o bawat klase ng frame ay tinatawag na IBP. O, punta na tayo doon para hindi na ako. Ito pala, dito na pala sa baba. Mamaya na. Alright, sabi niya, IBP. So, itong IBP na tinatawag niyan ay I serves as a specific purpose in video recording. Okay? Then sabi niya dito, mga kababayan, ito ay, okay, sa pamamagitan ng pagsusuri ng pattern na ito, na IBP, mga kababayan, sabi niya, yung laki, yung size ng grupo ng mga pictures. Ngayon, sabi niya, ay posibleng matukoy. Okay? Matukoy kung ang video ay inedit o nananatiling original. Alright? So, tandaan nyo bawat frame ay kanyang sinuri. So, ang pagsusuri, anong klaseng pagsusuri? Yung GOP structure nga. Sabi niya, ang pagsusuri ng GOP structure at frame, okay, at frame types ng video ay nagsusupport
sabi niya, sa conclusion, nagsusupport. Sinusupport yung conclusion na walang pag-i-edit o pagtatanggal. Ang sabi niya dito, ang size ng GOP ay pare-pareho. Okay? Pare-pareho na mayroong mga maliliit. Okay? Na may mga maliliit lamang. Okay? Ayan. Na may mga maliliit lamang na or minor deviations. Konting ano lang, may konting siguro gitling-gitling na mga ganyan. Tapos sabi niya dito, at sabi niya yung pattern ng uri ng frame, yung pagkasunod-sunod, ay sabi niya, madalas ay standard na proseso ng pag-i-encode ng video na sinasabi niya na ibig sabihin, mga palangga, ay nagpapahiwatig na ang video ay hindi edited. O, Englishin natin. Sabi niya. Okay. The GOP size is consistent with only minor deviations and the frame type patterns follows regular sequence, typical standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. Now, here's the moment. Pakita ko sa inyo. Ito yung frame types. Okay? Again, ito po ay mga kababayan, para mapatunayan ko sa mga pulis na matutulis at mga brusko na kailangan ninyong manindigan. Okay, here we go. Ito po yung sinasabi niyang frame type. Oh, malay ko ba dyan? O, nariread nyo ba yan? Pinaliwanag ko na kanina. Ito yan. So, base sa pagsusuri na yan, okay, frame types, ayan po. Pinakita niya yan, ganyan-ganyan. Oh, wala siyang nakita. Oh, sabi niya, dito, ay wala siyang nakita na ito ay edited. Ang tanong ko, meron ba sa inyo pinakita ang NBI ng ganito? May pinakita ba si Abalo sa inyo na ganitong report? That's first page. Okay, ito yon. So ito yon, mga kababayan. Lagay na natin yan. Gagamitin natin sa korte dito, sa korte ng Amerika, kapag pinush nila yung sinasabi nilang mga kaso-kaso dahil naglabas daw ng deepfake. Okay? Ngayon, ito mga jutang genemis nito, baka nang mga palangga. Ang hilig niyong magpapreskon. Binabayaran nyo ang mga jutang genemis na mga tiwaling media, sinusungal-ngalan nyo ang kanilang mga bunganga para ilitisin si Maharlika o litisin ng sino man kasi binayaran niyo yung media, ito makakulong na, ito kinasuhan. Tangina, wala pa nga tayo sa first phase. O di ba nga kayo nagpa-file? Kung may na-file man kayo, hindi kayo panalo. Tandaan nyo yan, mga ugok. Ganun po kayo linlangin ng gobyernong ito. Magpapapreskon ang mga jutang ginimis. Okay? Para sabihin, i-headline si Maharlika. Di ba, mainstream media, di ba in-headline nyo ako? Mag-ano nga kayo? Eto, tanginan nyo lahat. Total Meneses, di ba in-email nyo ako? Noon pa lang ini-email nyo ako. Kapag may mga issue, okay, na gusto nyo akong sirain or whatever, mag-email kayo. Lahat kayo, walang exemption. I can show evidence, but no need. Eto, challenge ko sa inyo. Ang hilig nyo mag-email. Hingi kayo ng komento ko. Ito, email nyo ako. Mag-email kayo dito. Dito sa forensic result na to. O ayan, narinig na kayo. Pwede nyo naman transcribe yung pinagsasabi ko. Diba? O pahirapan yung sarili nyo. Hindi ko kayo pala bibigyan. Bahala kayo, manood kayo. O now what? Sabi dito mga palangga, figure 2. Okay? Nasa figure 2 na tayo mga palangga. Diba? Video analysis. Ano yung figure 2? Yun pa rin. Ito pa rin yung GOP, Group of Pictures. Sabi dito mga palangga, okay? Yung Group of Pictures ay nagpapakita, sabi na ng mga structures, okay? Nagpapakita ng GOP structures na ibig sabihin na nung mga larawan na pinakita ko sa inyo ay sunod-sunod na IP at B frames na napakahalaga sa pag-encode ng video.
Ang sabi ng eksperto, ang pare-pareho at predictable na pattern sa pagkasunod-sunod ng frame ay nagkukumpirma, mga kababayan, na ang video ay sumusunod sa mga standard. Okay? Sumusunod sa mga standard na practice ng pag-i-encode. Na ang ibig sabihin dito, mga kababayan, basahin ko yung dulo, that strongly suggest that, sabi niya, it has not been tampered with or edited. Ngayon, makakounter nyo lang ito, mga kababayan, makakounter lang to ni Abalos at ni Gibo kapag nag-file si Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. ng case dito sa Amerika, nakakasuhan niya ako na ako ay dinefame ko siya dahil yung video na yon ay deepfake. Doon kami magbabakbakan sa korte at kahit ano pa gamit nyo sa billion, trillion na pera ng bayan, ng panggigipit nyo lahat sa amin hanggang sa huling hininga namin, kasama ako ay hindi kami uurong sa mga jijimonyong katulad ninyo. Ang mission ko dito para i-educate ang mga batang ito, kung may batang nanonood, na ang forensics pag-aaral po ng siyensya, okay, ay hindi, lalo na pinag-usapan natin, video forensics. Kasi sa Amerika, di ba, ang daming mga klase ng mga pinoforensic, pati straw, pinoforensic, pati mga tsinelas, di ba, sa mga crime scene, di ba, pati mga himolmol, pati pagkain, laman ng tiyan mo, napoforensic yan. Sa atin, walang ganon kasi mga tiwali di ba? Ililibing na lang ng bonggang-bongga. Dahil kapag sinuri mo, gugurgurin ka kung ikaw ay forensic expert. Kaya bulok ang sistema ng Pilipinas hanggat hinayaan yung bulok at mga bangag ang nakaupo. Now, let's go to entropy analysis or entropy analysis. O sabi niya dito, mga kababayan, okay, ano daw ba yung entropy? Okay? It measures the randomness of complexity of pixel value, sabi niya dito. O, sabi niya dito, ang entropy, mga kapalangga, ay nagsusukat o sumusukat dito sa randomness of komplikado o complicated na mga pixel, okay, na mga pixel values dito sa mga frame ng video. Okay? Ang sabi niya dito, ang pare-parehong entropy values sa buong frame ay nagpapahiwatig, okay, na ang video ay malalamang, sabi niya, ay malalaman na hindi na-edit. Okay? Nasa 2.3, sa tatlong tatlong analysis na tayo dito. At hindi na-edit. Dahil sabi ng forensic expert, mga palangga, ang pag-edit, okay? Okay. Sabi niya, ang okay. Sabi niya, appearance into the video has likely not been tampered. Okay, sabi niya dito. Okay. Ang pag-analyze niya, okay? Ang pag-analyze niya ng video ay, mga kapalangga, dito ay lumabas sa kanyang pagsusuri na consistent yung entropy or entropy across the frames. Yun ang sabi niya. So, consistent. Ibig sabihin, mga palangga, sabi niya, dito mayroong, unti-unting daw tumataas itong, ang tawag dito, yung entropy analysis threshold na tinatawag. At ito daw, mga kaibigan, ay tumutugma, okay, sa mga pagbabago ng scene dito sa video. Nagbabago, okay, sabi niya dito, hirap na si Tagalog. Okay, sabi niya, alright, increasing and corresponding scene changes vary levels of detail. Sabi niya, so lahat ng entropy values, sabi niya, fell. Okay? Lahat daw po ng entropy values fell within expected threshold. Ito yung sinabi ko kanina. So nasa normal threshold siya. So wala siyang, sabi niya dito, walang pagpapakita o significant ng abnormalities. So, ibig sabihin nito, yung pagkasunod-sunod o yung uniformity ay sumusuporta sa konklusyon na ang video
ay hindi tampered. Okay? Sabi niya kasi dito, as tampering typically introduces irregularities in compression and disrupts the entropy balance. Here, pakita natin, entropy tayo. Kamusta ka na? Kamusta ka na, bangag? Ito po yung sinasabi niya, entropy analysis with threshold. Okay, malay ko ba dito? May mga frame index. Ito yon mga kababayan. Yan. Alright, now you know. Okay, Google nyo na lang yung entropy. Ayan. So yan. Alright. So now what? Mga kababayan, figure 3 yan. Okay, frame index. So, kita nyo yan? Tenga lang ba yung pinano natin? Tenga lang, mga kababayan. Pinakita siya, tenga. Di ba? May luga yung tenga ni Kuting. Mayroon pulbos ito kay Kuting. Putang. Nakita nyo yung kabobohan nila? Alam mo, nakakatawa na lang eh. I don't know, bala kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo pamunuan kayo ng bangag na ginagawa kayong tanga, forensic expert, tenga lang, my God. Gupitin ko yan eh. Di ba? Tenga. O, ganyan. Iba yung ano ng picture. Mga bugo. My God, kabugo-buguan to the highest level. And now what? Mga kababayan? Figure 3. Okay, yon. Pinapaliwanag niya, itong pinakita ko sa inyo. Ang sabi dito, mga kababayan, yung graph na ito, itong entropy analysis with threshold na ito, ay ipinapakita na ang pagsusuri ng entropy video na yon ay tama yung kanyang detail at yung randomness doon sa bawat frame. Ang sabi, ang pare-parehong entropy values na nasa loob lahat, okay, ng inaasahan o ini-expect na threshold, mga kababayan, ay nagpapahiwatig sa inyong lahat na ang video ay hindi inedit. Yan. Nasaan yung gavel ko? Alright. So, yun mga palangga. Alright. So, now, punta tayo sa 2.4. Visual analysis. Okay? Punta tayo sa visual analysis. Ang sabi niya dito, mga palangga, in this phase, sabi niya, I carefully examined. Okay? So, talagang careful examination ng video para tukuyin niya kung meron mang mga senyales na ito ay inedit tulad ng cuts, tulad ng pagputol-putol o edits o inconsistency, sabi niya, ng footage. Alright. Sabi niya, ang visual na pagsusuri, mga kababayan, ay hindi nagpapakita, okay? Ayan. Hindi nagpapakita ng anumang mga inconsistencies o abnormalities. Yun ang sabi ng ekspertong taga Estados Unidos. Diba? Ngayon, walang mga abnormalities dito sa loob ng video. So, wala nakitang cuts, walang edit, diba? Wala, dahil tuloy-tuloy yung recording ng actually that's only 9-second video no? So, ibig sabihin tuloy-tuloy ang recording. Alam niyo naman siguro yung tuloy-tuloy. Tawag ngayon, naka-video ako, tuloy-tuloy ako, di ba? Hindi yung magsasalta ko, di ba? Katulad yung mga recorded na video na pinapanood nyo, ika-cut to cut, kasi may puputulin ka, baka ganito, ganyan, ganon. So, yun ang ibig niyang sabihin. So, lumitaw dito sa kanyang pagsusuri, mga kababayan, ay wala talagang pagpuputol-putol. Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Wala. Tuloy-tuloy daw yung recording. The video presents a continuous recording of the events. Alright. Ayan ang sabi niya. Now, English. Sabi niya, okay. An additional observation in the visual analysis, sabi niya, ito pa, was the presence of salt and pepper compression artifacts. Google that later. Ito, may presensya ng salt and pepper compression artifacts na tinatawag. Okay? Na ibig sabihin, mga palangga, ito ay, sabi niya, the artifacts are natural result of standard video compression processes and are commonly found in the videos that have been saved or transmitted with some loss of quality. Okay? So sabi niya dito, ang presensya nitong salt and pepper
okay, artifacts na ito, mga kababayan, ay nagsusuporta na ang video, okay, sabi niya, the present supports that the notion that the video, okay, has not been reprocessed by AI. Ulitin ko, ang sabi niya, their presence supports the notion, okay, na ang video ay English na lang natin itong part na to, has not been reprocessed by AI. O, asan ka na, Abalos? Sabi niyo, deepfake. AI. Pinalitan ng ulo, palit ulo, di ba? Parang si Hitad, ano yun? Sino ba yun? Si Robredo. Palit ulo. Anyway, sabi pa niya, as AI generated video often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ay, pangalawa na yun, di ba? Yan, pangalawang page. So, hindi siya AI. Lahat yung mga salt and pepper, eclabouche, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to. Sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames, ha? Ayan. Kita nyo, di ba? Figure 4. 4 na frame yan. Yan yung itsura niya. Bakit di kinuha yung sumisingot? Okay, ano ang sabi dito, mga kababayan, sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito, mga kababayan, ay, alright, nagpapakita yung mga series ng 4 na frames na yon, mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa, ay, sabi niya dito, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appears in different areas. Sabi niya yung, the shifting locations of these artifacts frames confirm that. Okay. So sabi niya dito, mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, ito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya ng ekspertong ito sa iba't ibang frame o pag iba-iba ng scene o ng location nitong mga pictures na, screenshot niya yan o hindi siguro o nasa computer siya nagtatrabaho, di ba? So ang ibig sabihin, mga palangga, ay kinumpirma niya based on that analysis na natural, okay? Natural ang resulta ng video compression. So, dito ay, sabi niya, reinforcing, ibig sabihin, it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So, ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found. Now, the result is in. Parang yung who is the father? Okay? And now, who is the bangag? Sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing. Okay? The file, sabi niya, exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Sabi niya, itong conclusion na ito ay based on detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes, Yan ang forensic result. Hindi yung tenga-tenga lang pinapakita ni Abalos, mga kababayan. I'm telling you, okay? Ngayon, I challenge you. Well, ano ba challenge ang gusto niyong gawin, mga kababayan? Definitely, maglalabas to. I don't know kung didedmine na naman nila to. Ito mga media, ngayon mag-email kayo. Alam niyo, bago kayo mag-email, iulat niyo to. Gumawa kayo ng kabutihan sa mga sarili ninyo at para sa anak ninyo at mga kapu-apuhan. At sana kayo ay hindi maging biktima ng mga bangag na to dahil sinusungal-ngalan kayo ng pera ang inyong mga ngangabels. Si Cathy Binag, alam mo, ito nga mga kababayan, nagsimula sa campaign na nagsalta ang Pangulong Duterte
na mayroong isang kandidato pagka-presidente na pumupunta ng Davao, sumisingot sa yate, sumisingot sa himpapawid. Okay, hindi natin alam noon ng time kung sino yung kasingot niya. Then, 2 taon ako nagdadakdak, October of 2022, nung may nagsabi sa akin na mayroong video si Marcos Jr. na nagbabangag, di ba? Kaya yung mga nakafollow sa akin, since October 2022, ay, last 2022, actually August, ako ay dakdak na ng dakdak dito na pulburon video, di ba? Kaya nga tayo may saltang pulburon, Then, come February, was it February, yung kay Agent Morales, nung may nag-send sa akin ng authority to op at saka pre-op para damputin sana si Marcos Jr. dahil may isang certain DAZA na impormante na pumunta sa opisina ni Agent Morales na siya ay sumisinghot ng ipinagbabawal or white powdery substance. Diba? Anong sabi nila bangag dyan? Ang sabi, jukebox daw si Agent Morales at ito daw ay AI. Doon pa lang actually, doon sa pre-op and auto-op, AI daw. Deepfake daw. Lumabas si Morales. Then lumabas yung video ko. Then lumabas si Cathy Binag. Now, pinapresent natin yung forensic result. Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Yan ang tanong ko sa inyo. Kasi, sabi ko nga ako, yung buhay ko nakataya dito, gorgorin nila ako. Pero hindi ako natatakot sa mga yan. Lahat naman tayo matutsugi. Tiyempo-tiyempo lang. Malay nyo, bukas biglang ma-overdose si bangag sa kanyang pulburon at di na makahinga. Di nakabayad na siya sa kasalanan niya sa taong bayan. Kulang pa ang buhay niya eh. Kulang pa ang buhay ni Bangag, ni Lisa at lahat ng mga kawatan sa Kongreso, Senado, sa loob ng Malacanang sa pahirap sa inyo. Diyan pa lang sa mga dinulot ng lahat na araw-araw ko lang dinadakdak dito. Ano gagawin nyo? Military, gusto nyo? Actually, I was thinking. Okay, kanina nagko-contemplate ako. Nasabi ko, ipo-forward ko to sa military, pero hindi ko ipo-forward yung pangalan ng company. Kasi hindi naman ako inalaw. Kaya hindi ko ipo-forward sa inyo. Hindi ko na rin wait, asan na yan? Wala diyan. Okay, ayaw na. Okay? Hindi ko rin i-reveal kung sino ang pangalan niya kasi ang pinaka-advice sa akin, tell your followers, tell the people of the Philippines the result, but not the whole thing. Huwag mo ibigay, i-reserve mo sa korte. And I will testify sa court. Pag tinuloy nila yung sinasabi nilang kakasuhan ka because sinasabi nilang deepfake, then I will testify. Yun ang sabi ng expert. Kaya I challenge this, kayong mga bugo sa NBI na patuloy na nagpapabayad ng inyong prinsipyo, ng inyong pagkatao. Imagine nyo, nakikita nyo, naharap-harapan, ginadyampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aka Polboronic Singhoting, ay isang addictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas na dapat siyang makulong ng panghabang buhay hanggang kamatayan dahil siya ay protector mastermind ng Polboron. Nasaan na ang hinuli niya sa alitagtag? Na kinoach nila. Di ba? Na pinotektahan pa nila yung huli nila sa alitagtag. Naka-complete gear. During the PDEA leaks hearing. Nasaan na si Kumar? Nasaan na si Lisa Bato? Patawag mo dyan. Na sila ay kinausap o gumamit ng mga tao para kausapin si Morales na wag na pumunta sa PDEA leaks at babayaran na lang siya, name your price, kaso nanindigan yung mama, then, ang sabi, kapag hindi ka sumunod, ay pwede siyang patayin o atakayin sa puso. Kaso lang, matalino naman siya at mayroong CCTV sa kanyang bahay, capture ang pag-uusap na si Kumar at si Lisa ang mastermind. Ano? Tatanga na lang kayo. With everything, the forensic, kaya nga ito nga challenge ko sa inyo mga palangga. Kung totoo ang sinasabi ni Gibo, ni Abalos, nang umingiwi din lahat sila, nung July 21, na gagawin namin ang lahat ng paraan, magkakaroon kami ng task force, di ba? Magkikreate daw sila ng task force at another money, I don't know kung nag-create sila, task force Pulburon. Para hulihin kayo na nag-share kasi daw itong deepfake. Now, sinampal ko na sa inyo ang ebidensya. Now, ang tanong ko sa inyo,
Kung sila, dahil gigil na gigil sila sa akin, di ba? Pwede talaga nila kung ano dito, kung deepfake ito, dapat ngayon, isang buwan na mga palangga, mag-iisang buwan na, wala pa rin case. Patungkol dito sa deepfake na ito, wala pa rin case si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Takot kasi alam ni Marcos Jr. na siya ay sugapa sa pulburon. Kasama si Lisa, kasama ang kanilang dalawang anak, kasama si Altenco, based sa testimonya ni Cathy Binag. At marami bang sinabi si Cathy sa akin na mga pangalan at halos lahat ng laman ng USB, ang iba, hindi naman lahat, alam ko na. Kaya sila tahimik ngayon. Question sa inyo, religious group, all of you, pababayaan nyo lang ba kayo, pamumunuan kayo ng isang adik? Ng mga kawatan? Pababayaan nyo na lang ba na si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas na isa ring sugapa sa pulburon based sa statement ni Cathy Binag? Si Cathy Binag ay nasa Pilipinas. Kung yan ay libelous, dapat nanginginig na sila, kakasuhan nila si Cathy. Pero pwede nilang gawin yan eh. Kasi lahat, kaya nilang paglaruan ng batas. Nagsa-strategize pa yung mga yan. Kasi, takot sila. Takot kayo sa USB. So doon sa nakita ko, matatakot talaga kayo. Yeah? Ayokong pilitin si Cathy Binag na ilabas na yung USB. Gusto nyo sabihin ko kayo nakita ko doon? Wag na, hayaan mo siya magkwento, wag ako. Storya niya yon, file niya yon. O ngayon, paporensik uli natin yung mga nakita ko. Well, siya, sabi ko nga, pag-aari niya yon, hindi sa akin. So yung itong video na ito, binigay sa akin ng ni Kuting, kaibigan ni Kuting. O ngayon, natataranta kayo. Ano na ngayon? Mag-hire kayo ng forensic expert din? Mapulpul kayo dyan sa NBI. Isarado nyo yung NBI, papalitan na lang namin. Sarado nyo na. Na wala kayong kwenta lahat. Kayo ay mga taksil sa bayan. May forensic ba yung tinga? Ang tinga, tabingi. Ang tinga yung butas, ganito, ganyan. My God. Mga kababayan, ina-underestimate ang inyong katalinuhan. Now what? Grabe sa mga taong gobyerno, mga ngiwi nation. Alright. Sabi ni Ram, calling INC, sabi ni Palangga. Okay, help. Okay? Nung unang people power, punta agad kami sa kalsada sa Krame at kung ayun na nga pumunta kayo ba? Ito na nga nung una panahon, wala pa ang social media. 'Di ba? Hawak din ng Marcos ang media. Now may social media, tapos takot kayo? You don't deserve to be called Pilipino. Kasi ba ang Pilipino matatapang? Talawan ang tawag sa inyo. Ba't kayo tatakot sa mga to? Bangag lang kinatatakutan nyo? My God. Hindi kayo dapat nabubuhay sa mundong ito kung talawan kayo. Diba? Ano kinatatakot nyo kay Lisa? Isang dugyot, isang pusali, mga kaibigan. Adictos benedictus, takot kayo? Kayo mga PSG, takot kayo? Ano, pera-pera? Takot kayo? Nakikita nyo na, overfatigue kayo, sumisingot, nagpa-party, sumisingot, PSG, inabutan mo pa ng panyo si Marcos Jr. na ganon. And lahat itong mga ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sila ay talagang gusto akong ipahiya o panagutin na ako ay nagpakalat ng deepfake, nasa na yung case nyo? Dito sa deepfake na to, kasi papalunok ko talaga to sa inyo sa korte. Yung binasa ko, papalunok ko talaga ng bonggang-bongga doon sa inyo. Bakit wala? Takot kayo. Ano na naman? Papress ko na naman yan sila mamaya. Papress ko na naman yan. Mamaya may hinila na yan. May hinila na sila forensic expert galing sa bundok ng Hibok-Hibok o sa Zimbabwe, di ba? Baka tututukan nila o sabihin mo, ganito, i-rebat mo yan, The only thing na ma-rebat nyo to, ikaw, Marcos Bangag Jr., file a case. You, hindi si Gibo. Bakit si Gibo ba yung sumingot? Diba? Hindi si Abalos, hindi naman si Abalos sa video. Ikaw, I want you. Marcos Bangag. Doon, kakarayin kita dito sa korte ng California. Diba yan ang gusto ninyo? Mag-fabricate ng crime against Maharlika. This is your moment. This is your time to shine. Paulit-ulit ko na ang video ay si Ferdinand Kuting Bangag Jr. Ikaw yon. Huwag ka na magsinungaling.
Dahil na forensic na at kaibigan mo nag-forward sa akin. O hantingin mo lahat ng kaibigan mo. Baka pag-gurgur nyo na, kawawa naman. Now what? Well, again, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Nasa inyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto nyo ng adictus benedictus na presidente, then, it's your call. It's your life anyway. Kaya lang ako nagsasalita dahil ako ay supporter nila na binudol kayong lahat. Naging tool ako, okay, na umasa sa pagbangon muli. Yung pala, ang ibabangon ay lahat ng adictus benedictus. Oh, by the way, tignan nyo to. Tignan yung mga mukha nila. Lagyan natin sa frame. I-forensic natin ngayon. Tignan mo itsura ni Altenco. Di ba mukhang yung skin niya? Parang hindi normal na brown. Parang eggplant. Tignan mo. Pinangalan ni Cathy Binag yun. Tignan mo itsura ni Lisa. Yung mga skin. Pareho. Tignan mo itsura ni Bangag. Pareho. Tignan mo ang itsura ni Lagdameo. Kasi tinanong ko si Cathy. Sabi ko, yung itsura ba ng ex-partner mo, kamukha nila yung mga skin? Oo, sis. So ito ay palatandaan, kung ilagay natin sila sa isang frame, can you do that? Yung mga magaling sa computer, ilagay nyo yung mukha nila, yung walang lighting o walang mga makeup. Yung normal lang, yung mga normal nilang mga pagmumukha, ilagay nyo sa frame yon. I-forensic nyo. Pare-pareho. Anong ibig sabihin yan? Yun ay nagsasuggest based sa statement ni Cathy Binag na kapag ikaw ay inabuso mo ang katawan mo, mapaalak man o mapapulburon, nag-iiba ang kulay mo. Kasi ikaw ay adictus benedictus. Altered ang iyong skin structure ba? yung skin, yung balat mo. Altered na memory, altered pa ang balat, lahat altered. Magtataka ka, di ba? Kasi kung hindi ka gumagamit ng ipanagbabawal, di ba? Eto, mga palangga. Nakikita niyo, di ba, yung mga taong dating adictus benedictus, iba yung mukha nila eh. Makikita mo yung feature niyang pagmumukha na ito pare-pareho. Diba, isama niyo na si Abalos kasi madalas ngumingiwi eh. Although hindi naman siya pinangalanan na siya ay adictus benedictus, pero based sa manifestation ng kanyang paggiwi, pwedeng yes, pwedeng no. So isama niyo to mga to sa frame. Yung mga pinangalanan sa Voltis 5, isama niyo. Yung patay, wag niyo na isama yon. Wag niyo na isama yon, ha? Yung patay, yung mga buhay lang. Oh my God. All right. So tenga ng daga, sabi ni Palangga. Oh. Ano ba pang ebidensya gusto nyo? Sarap nyo murahin minsan. Ano ang ebidensya ang gusto nyo? Mag-hair follicle sikuting. Hindi niya nga gagawin yan. I challenge Inday Sara. Oh, ito na lang. Si Inday Sara na lang i-challenge natin. Inday Sara, lahat kayo. Ako mismo, magpapa-hair follicle test ako. Sabi ko sa inyo, nakaschedule na ako, di ba? I challenge muna si Inday Sara. Challenge natin siya, message nyo dyan sa kanya, na siya muna ang magpa-drug test. Although hindi susunod si Bangag Jr., pero just to show, to you guys, sa taong bayan, na we are willing na kung gaano ba kahirap o gaano ba kadali magpa-hair follicle test. Bakit ayaw gawin ni Bangag sa kabila ng forensic result, sa kabila ng pulbos, sa kabila ng lahat? Well, again, hindi naman niya gagawin yan. Kasi alam niya, positive siya. Diba? Huling-huli na eh. Hindi niya gagawin yan. Kaya dapat ang gawin sa kanya ay tanggalin. Hilain ng bonggang-bongga ang kanyang tenga. Ganyan yung, lumabas ka dyan. Adik ka, hilain yung tenga para ma-deform. Yun dapat. Putragis ka. Adictus ka sa pulburon. Ito nababagay sa'yo. Si Pulong hair follicle na talaga nagpa-hair follicle na. O sige, lahat ng mga politikong pulpul, facial recognition scan, okay? Okay. Okay, tanyo kayo. Ano, gusto niyo next video pa? Anong video pa gusto niyo? Bala kayo. Magdusa kayo sa mga bangag. Tenga analysis, sabi ni Ngiwi Explorer. Never Marcos again. Uli, mga kababayan, hindi biro ang ginawa ni Agent Morales. Hindi biro ang ginawa ni Cathy Binag. Hindi rin biro ang ginawa ko for 2 years. I survived. And now look at Inday Sara. Look at you. Nagising kayo. Since nag-start ang mga
maisog at lahat kayo ng mga maiisog dyan, lahat matatapang, di ba? You deserve a better country and a better president. Whoever, wag lang bangag at wag lang kawatan, wag lang ubusin ang kanyang wag ubusin ang pera ng bayan. People power na, sabi ni Tanya Jabla. Sabi ni Jigaka Lin, syempre mga wait yan mga 3 months para mawala ang residue niya. Diet muna pulburo. No, hindi yan magda-diet kasi ang addictus katulad niya na simula bata pa siya ay nag-a-addict na, hindi yan mawawala. Magpupulburon forever yan. You have to act now. Do your part. Kung ayaw nyo naman, it's your life. It's not my life at all. Gusto nyo, pamunuan kayo ng addictus at ubusin ang pera ng kababayan, it's your time. Mga police ngayon na nahirapan, binawasan ang inyong mga subsidy, 50 pesos na nga lang, ninanakaw pa ng mga bangag na ito. Then it's your call. AFP, lahat kayo. Mga Katoliko, lahat ng mga religious group. Okay, pasimba-simba kayong lahat, padasal-dasal. Pero okay lang sa inyo. Na-addict ang inyong presidente at ang inyong first lady. Okay, first bangag. It's your life. Mabuti pa yung mga walang kinikilalang Diyos. Pero gumagawa na ang kabutihan. Pero kayo, you allow this to happen to your country, bahala kayo. Bahala kayo, it's your life. Anyway, this is your fair lady. Good night.